So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay i-repair natin o gagawa natin ng paraan tong handle switch ng MIUI mga boss. So, MIUI 125 to mga boss. So, isa to sa mga pinagpalitan natin mga boss. So, sa isang sinerbisan natin, ang naging problema na ito mga boss ay itong switch ng kanyang signal mga boss. So yan, kung mapapansin natin na maluwag na siya. So yan, hindi na siya bumabalik mga boss at nagkalawang na rin dun sa loob. So yan, ganun siya, nag-i-stuck na. So yan. Pati sa kabila mga boss, ganyan. So dito sa taas, okay naman dito mga boss, wala namang problema. Sa kanyang high and low at dun sa kanyang busina mga boss na para na ring gumigewang-gewang, pero okay naman to mga boss. Ang naging problema lang talaga itong part na to, yung kanyang signal switch mga boss. So yan yung kanyang connection sa likod. So mapapansin din natin na pinalawang na yung mga tornilyo. So yan, try natin na buksan to. So gagamit tayo ng maliit na screw para matanggal natin yan. So ito, na luwagan ko na to mga boss. Yan, pero talagang nahirapan tayo dito dahil nasisira na yung pinaka ngipin nung screw. So halos wala na makapitan yung ating screwdriver mga boss. So yan, tabi lang natin to. So isa pa uli, ito dito. So ganun din na nangyari dyan mga boss. So kinalawang din siya. So pag hindi mo natanggal ng maayos yung tornilyo na yan mga boss, o na loose thread na yung kanyang ulo, so wala na, finish na yan mga boss. Kailangan sisirain mo na yung kanyang plastic para matanggal mo tong part na to. So yan, so bali 4 yan mga boss na screw. So dito pa, dito sa part na to, yan. Okay, tabi lang uli natin to. Flap. Okay, para ma-release natin o ay angat natin to. So, tingnan natin yung loob mga boss, kung okay pa ba. So, dito sa connection ng kanyang busina, so yan, maganda naman. Okay naman yung pagkakalapat niya mga boss. So, yan. Okay. So, tabi natin to. So, dito, ito yung pinaka problema niya mga boss, itong part na to. So, tanggalin natin yung mga spring at yung mga bola dyan o yung kanyang so yan yung spring. So wag natin iwala ito mga boss, tong bulitas na to tsaka tong spring, para yan dun sa loob. So tabi natin yan. So eto, so tanggalin natin to mga boss. Nakalock to eh sa part na to. Angat lang natin to. So yan. So eto yung pinakalock nya sa loob. Tabi rin natin to mga boss. Yan. So tsaka natin yan mahihila mga boss. So dito sa likod meron siyang spring.
yung nagpapabalik-balik sa kanya mga boss. So napansin natin mga boss, tingnan nyo, yan yung spring niya sa loob. So yan, nangyari dito mga boss, naputol na siya. So yan oh. So yan mga boss, ang nangyari dyan sa ano, sa spring. So hindi gaano makita eh. So yan, nagkaputol-putol na siya mga boss. So yan yung nangyari. Kaya ayaw na bumalik yung ating signal switch dahil nagkaputol-putol na siya mga boss. So yan ang nangyari dyan. So ang problema, wala tayong pamalit ng ganito mga boss. So dito nakalagay yan sa part na to. Pinaka problema natin, wala tayong maipapalit dyan mga boss na spring na ganyang kalaki. So yan ang problema. So try natin ang gawa ng paraan yan mga boss, kung saan tayo makakahanap ng ganyang klaseng spring. Okay, tapos tabi natin tong mga parts na to bago natin i-assemble. So ganito kalaking spring mga boss yung kailangan natin, na ganito kahaba dito sa part na to. Yan sa pinakauka niya sa taas. So dito, so ganyan kahaba dapat mga boss. So tabi lang natin yung mga parts na to, at para pag inassemble natin ay kumpleto pa rin siya mga boss. So ito yung kanyang loob. Etong part na to mga boss, wala namang problema to. Etong high and low, so okay naman yan, gumagana naman yan. So kailangan lang natin linisin yung mga connection. So yan, pati dito sa busina okay naman to mga boss. So tabi lang natin to, gawa natin ang paraan to mga boss. So yung spring na to, so yan mga boss, meron na tayo nakuha na spring. So eto yan. So okay, medyo binanat lang natin to mga boss, kasi dito yan mga boss sa brake switch. So pag nagbe-brake ka mga boss sa bandang kaliwa, ay bandang kanan mga boss, so eto yon. So dito nakalagay yung pinaka wire mga boss sa ating brake, sa brake lever to mga boss. So yan, ginawa natin yung spring dito sa part na to. So ito yung kanyang takip. So yan mga boss, so ginawan lang natin ang paraan. So ito yung nakuha natin na spring dito sa part na to. So kaya ayaw bumalik mga boss yung ating switch ng ating signal, kasi ganyan na yung nangyari sa kanya mga boss. So nagkaputol-putol na siya dahil sa kalawang na rin. So ito yung nakuha natin. So sinukat lang natin to dito mga boss. So yan, so sinakto natin yan dyan para maglalaro siya mga boss, o babalik siya pag brake natin, o ay sinignal natin siya mga boss. So itabi na natin tong part na to. So ito, linisan lang natin bago natin i-assemble mga boss. Linisan natin tong part na to mga boss. So dito mga boss, pag natapos nating linisin yan ay kiskisin naman natin yung mga contact mga boss, katulad nito, itong tatlo na to. So kiskisin natin yan mga boss para mawala yung dumi na nakakapit yan mga boss. So mas maganda sana to kung liha yung gagamitin natin, pero wala tayong available. So ganito yung gagawin natin mga boss, gagamitin natin.
So, ito na mga boss. So, ni-repair uli natin tong spring na to dahil ayaw magkasya dito. So, malaki yung nagawa natin. So, itong gagawin natin mga boss. So, ilagay uli natin tong part na to. So, yan. So, yan. Mas okay to mga boss. So, mas medyo lapat siya. So, ilagay na uli natin yung lock mga boss na tinanggal natin kanina. So, ito yan. So, yan. Okay na yung bulitas. So, yan. So, unahin natin dito sa may bandang busina mga boss sa baba. So, kailangan malusot natin yung boto ng busina. So, yan. Okay na. So mga boss, ito na yung ating handle switch na ni-repair mga boss. So nangyari dito ay nagka-problema talaga tayo dito sa spring mga boss, yung spring dito sa loob. So ito yan. So ito yung spring na natanggal natin dyan. So nagkadurog-durog na siya. So yan, nagkaputol-putol na yan mga boss dahil sa kalawang. So babad na siguro sa tubig mga boss. So sa sobrang tagal na rin, so ganyan na nangyari sa kanya. So eto mga boss yung unang spring na nilagay natin. So yan ang naging problema. So bumabalik ko siya sa loob mga boss kasi hindi katulad ng spring na to mga boss ay pino yung pagkakabilog niya. Hindi katulad ng nilagay natin na malalaki yung mga agwat niya mga boss. So ginawan lang natin ng paraan kasi yan. So yan. So hindi maganda yung pagkaka-bounce ng spring. Ang nangyayari mga boss ay nadideform o nadideform siya dun sa loob. So mas maganda sana kung ilalagay natin mga boss na spring ay yung pino na talaga katulad nito. Tapos matibay yung pagkaka-spring niya. Katulad din talaga nito mga boss. So yan, ganito nangyari. So same pa rin mga boss. So kahit nilagyan ko ng lubricate yan mga boss, so same pa rin. So yung nanditong spring mga boss, pangalawa na to. So yan, ganyan pa rin siya. Pero kung sana may makikita tayo mga boss na spring na katulad ng stock, so pino yung pagkaka-spring niya, ay magagawa naman natin to na, mga boss, na maayos. So, yan lang naman yung naging problema talaga nito, yung spring na to mga boss. So, yan lang yung dapat napalitan dyan. Pag once na hindi na to pumabalik o hindi na to nagbabounce mga boss papunta doon sa gitna. So, katulad na ito. So, yan, hindi na nagbabounce papunta ng gitna. Kailangan itutulak mo talaga siya mga boss. Pero, gumagana naman siya. Yung connection niya gumagana naman. Yung sa spring lang talagang problema. So, katulad na itong spring na to mga boss. So, yan, sa loob. Ganun din ang mangyayari dyan. So yan.